biyaya para sa atin na magkaroon tayo ng mga magagawang mga kabataan. Isang kasariwaan para sa mga matatanda na. Kailangan natin ang mga ganitong generation na siyang tumayo sa ating kalagitnaan. Salamat sa Panginoon. 2016, mga kapatid, lumipas na. At tayo ngayon ay nakapasok na sa 2017. At naniniwala ko na marami pa tayong mga hindi napagtagumpayan nitong nakaraang 2016. At ang ating naharap na problema ngayon ay mga tira pa rin ng 2016. At dahil yung mga problema natin, tira pa rin ng 2016, ngayon 2017, ito ay mga naging higante na sa ating mga buhay. Kaya nais kong magbahagi po ng serye, Lord willing, tungkol po sa pakikipagharap natin sa mga higante sa buhay ngayong 2016. Facing the giants of life ngayong pong 2016. At isa na rito na ating haharapin ay 17, at ang isang harapin nating higante ngayon ay ang ating emosyon, ang ating damdamin. Kailan lamang may balita na isang college student na chinap-chap dahil sa kanyang boyfriend na nakipagkalas sa kanya at talagang bugso ng kanyang emosyon. Hindi niya matanggap na mapunta sa iba ang kanyang girlfriend, bagamat sila ay nagkahiwalay na at nabalitaan pang ito ay nagdadalang tao. Dahil sa bugso po ng emosyon, nagawa niya ang krimen, isang kakilakilabot na krimen. Natatakot siyang itago ang bangkay ng kanyang pinatay, kaya kanyang pinagputol-putol at inilagay sa isang kahon. Ang kamalian niya lamang ay nailagay niya o hindi niya naitago kundi nasa tabi ng daan. Last Sunday, may nag-share sa atin na maraming nag-suicide. Doon lang po sa Leyte, nung aming pinanggalingan last week, isang binata rin, na-share ko na nagbigti dahil po sa damdamin ng kanyang girlfriend. At nung Sunday, kung tatandaan ko si Deacon Mario, na-share niya rin ang ilang mga nag-suicide tulad ni Robin Williams, isang mayaman, isang bantog, isang kilala na tagapagpatawa ng sanlibutan o mundo. At ganoon din si Whitney Houston, isang sikat na singer, hanggang ngayon ginagaya ang kanyang boses, pero siya ay nagpatiwakal, nag-suicide. Nakakalungkot po ang mga experience na ito, karanasan ito. Ano pong kailan? Emotion. Damdamin. Rich and famous commit suicides because of emotion. Dahil sa emosyon, marami po ang napapahamak. Taglay natin to. Damdamin. Hindi natin ito maiiwasan. Ang pagkakaiba lamang is how we face it. Paano natin haharapin ang ating damdamin, ang ating emosyon. Pero magagawa nating harapin. Kaya nating harapin ito. Kaya ang ating series ngayon, Facing the Giants of Our Life, emotion is one. Ito ay giant na sa atin, sa ating panahon ngayon. Sabi ng marami, hayaan mo lang yung damdamin, lilipas din yan. Pagagalingin din yan ng takbo ng buhay. Bayaan na lang daw ito. Pero hindi yan ang sinasabi sa banal na kasulatan. Kaya umaga, ating sisimulan ang sharing ito. Una, harapin natin ang emosyon sa positibo at negatibong paraan o aspeto. Then ikalawa, tignan natin ang kaugnayan nito sa pagkalikha, creation. Then thirdly,
Harapin natin ito kung paano ito makukontrol. Kung hindi man ito mawala. Dahil ito ay tikas sa atin. So, tatlong bagay po ang ating titignan. Una, emosyon ay kailangan nating harapin sa negatibo mang paraan o sa positibong paraan. Naunahin natin ang negatibo. Ano ba ang mga negatibong emosyon na dapat nating maunawaan? Ang negatibong emosyon, kadalasan, ito ang nagdudulot sa atin ng pait, sakit sa ating damdamin. At maraming mga nagtuturo na hayaan mo lang yan, lilipas din yan. Even psychologists, mga nag-aral ng matataas na kurso, psychologists, sinasabi nila, let it go. Hayaan mo lang, lilipas din yan. Dahil psychologically, yan daw ay nasa isip lamang. Huwag mong hayaang sirain ang buhay mo dahil sa iyong damdamin. Ito po yung masasabi kong kaplastikan. Sapagkat, nasa atin ito, hindi natin ito kayang iwasan. At ang totoo, hindi natin alam how we face it. Paano natin harapin ang emosyon? Hindi ito lingid sa banal na kasulatan. Deuteronomy chapter 28, kung ating babasahin ng the whole chapter, yan po ay tumutukoy sa damdamin. At ang damdamin natin, ito'y nakasentro sa salita ng Panginoon, sa utos, sa commandments of God. Kaya kung ating tatalakayin po ang promised blessings ng Panginoon dito sa Deuteronomy chapter 28, mababasa natin sa verse 1 and 2. Verse 1 and 2, ganito ang sabi, kung susundin mo ang tinig ng Panginoong mong Diyos at maingat mong gagawin ang lahat ng kanyang mga utos na aking iniutos sa iyo sa araw na ito, itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa. Now, ito yung promise ng Panginoon. Verse 2, at ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo kung iyong susundin ang tinig ng Panginoon mong Diyos. Now, ang ating emosyon po ay dapat nakalatag sa pundasyon ng salita ng Panginoon. Yan po ang mga promises. Ngayon, pag sinunod daw natin ang salita ng Panginoon, kanya namang inilatag ang mga listahan ng pagpapala, verses 3 to 4, ganito ang sabi, magiging mapalad ka sa lungsod at magiging mapalad ka sa parang. Magiging mapalad ang bunga ng iyong katawan, ang bunga ng iyong lupa, ang bunga ng iyong mga hayop, ang karagdagan sa iyong bakahan at ang mga anak ng iyong kawan. Nandiyan po ang listahan ng mga pagpapala. Ngunit kung ito ay tutuparin yung salita ng Panginoon, ang basis natin sa salita ng Panginoon, hindi sa makita ng ating damdamin, kundi sa ating kalooban, na gawin natin ito at giginawa o mayroong pangako ang Diyos. At kung ito hindi tutuparin, ang sabi sa verse 15, ngunit kung hindi mo pakikinggan ang tinig ng Panginoon Diyos sa pamagitan ng pagsasagawa ng lahat ng kanyang mga utos at tuntunin na aking iniutos sa iyo sa araw na ito, ang lahat ng sumpang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo. Then, inilatag na naman ng Panginoon ang lahat ng sumpa na maaring tatanggapin ng mga tao ng Diyos kapag hindi sumunod sa salita ng Panginoon, sa kanyang utos. Ito'y batas sa panahon ni Moises, pero ito po rin ay prinsipyo para pa rin sa atin ngayon. If we disobey God's command, alam naman natin mayroong consequence. At inilista lahat ng kamalasan dyan, verses 16 to 14, babasahin ko lang
16, susumpain ka sa bayan, susumpain ka sa parang, susumpain ang iyong buslo, at ang inyong masahan ng marina, sumpain ang bunga, and so on and so forth, hanggang verse 44. Yan po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. At tiniyak ito ng Panginoon sa magitan ni Moses sa verse 45 na ito ay darating sa iyo. Tingnan nyo. Lahat ng mga sumpang ito ay darating sa iyo at hahabulin ka at aabutan ka hanggang ikaw ay mawasak sapagkat hindi mo pinapakinggan o pinakinggan ang tinig ng Panginoon Diyos at hindi mo tinupad ang kanyang mga utos at ang kanyang mga tuntunin sa kanyang iniutos sa iyo. Yan po yung sinabi. Once ang tao ng Diyos lumabag sa malinaw na utos ng Panginoon, daranas tayo ng kabiguan. Yung ating damdamin mapupuno po ng bait, mapupuno ng problema. Na bakit nag-suicide ang mga tao ito? Even those people who are rich and famous, because they disobey God's command. So makikita natin dito, God is interested in our emotions. Dahil sa mga utos ng Panginoon, the blessings and the curse, makikita natin ang Diyos ay interesado sa ating emotions. Hindi tama yung sinabi ng psychologist o sino mang tao na hayaan mo lang yan, dilipas din yan. No. Ang Diyos ay interesado. Lalo na pagdating sa ating paglilingkod sa Kanya. Dapat sa simula pa lamang, mayroon na tayong joy. We have that emotion. Dapat mayroon na tayong kagalakan. Bakit po? Ikalawang punto na dapat natin tignan, ang pagdating po sa paglikha. Tignan natin, saan ba nagmula ang ating emotion? Nagsimula ito sa pagkalikha sa atin. Tignan niyo ang sabi sa Genesis 1:27, balikan natin ang doctrine of creation. Ang sabi po sa creation, kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos, siya ay nilalang. Sila ay kanyang nilalang na lalaki at babae. So we are created in the image and likeness of God. So therefore, if we have that emotion, ang Diyos din ay mayroong damdamin. Meron siyang emosyon sapagkat yan po ay nilikha at sapagkat yan ay ang pinahagi niya sa atin. Inward person natin, inward man is created according to God's image. Yung ating panloob. Now, alam naman natin ang panloob natin, which is the invisible. Ito po ay dalawang bagay na interchangeable, soul and spirit. Pero isa lang po yun. Ang tao po is composed of two substance. The visible, yung katawan, at ang invisible, which is yung hindi nakikita. Pero yung visible na yan, sinabi sa Biblia na yun ay soul and spirit. Pero isa lang po yan. Interchangeable po yan. Depende sa context na inihayag sa banal na kasulatan. So, inward man is created in God's image. Dahil dyan, mga kapatid, kapwa ito eternal. Okay? Yung ating kaluluwa, espiritu, ito ay eternal. Wala itong hanggan. No? Kaya dapat itong buhay natin, yung ating pagkatao totoo, dapat pumunta kasama ng Panginoon sa eternal life, eternal bliss sa kaluwalhatian ng Diyos. Huwag doon sa eternal fire. Huwag doon sa eternal fire. Emotion ay bahagi ng ating kaluluwa. Ito po ay bahagi ng ating kaluluwa, kaya ito ay walang hanggan. Taglay nito yung ating halakhak, ng ating pagtawa, ng ating kagalakan, ng ating kasiyahan, ng ating pagsamba. Kapag ang ating pong kaluluwa, espiritu ay ligaw, hindi po makasamba sa Diyos. Dito po nagmumula
Dahil ang tao ay nilikha sa God's image, mayroon tong emotion. Ang Diyos ay mayroon ding damdamin. Tiyak ito at titiyak sa banal na kasulatan na ito po ay totoo. God is God of joy. God is God of love. But God also is a God of jealousy. But never ng Diyos naiinggit. Ang Diyos ay siloso. Ang Diyos ay tumatawa. Ang Diyos ay nagagalit. Yan ang image ng Diyos sa atin. Bakit tayo nagagalit? Because that is God's image in us. Bakit tayo nagagalak? Bakit tayo tumatawa? Because that is God's image in us. That is our emotion. Ang Diyos ay mayroong sense of humor. Mayroon siyang, nagpapatawa rin siya. No? Yung kanyang mga parables lang, na sabi niya, mas mabuti pa ang kamelyo may papasok sa butas ng karayom. Di ba't nakakatawa yan kung isipin natin? Mayroon siyang sense of humor. Tayo man. Kaso lang yung ating sense of humor minsan, dahil tayo makasalanan, napupunta sa green. No? Masasama at hindi tama. Tingnan nyo sa paligiran natin. Makikita natin, God has a sense of humor. Mayroon siyang kagalakan. Now, why did God created us according to His emotion and, image, and mayroon tayong emotion? Why does God create us with emotions? Bakit po? Alam niyo po, ang emotions, kumbaga sa pagkain, ito yung mga spices. No? Ito yung panimpla, no? Pampalasa sa buhay. Emotions ay pampalasa sa buhay, pero hindi ito nakapagdadagdag ng ating panloob na substansya. Hindi ito nakakadagdag sa ating substance in life, but it spices the life experiences. Nagpapasarap po ang emotion sa atin. Tulad po ng mga panimpla doon sa pagkain, ito po nagpapalasa, no? But do not sustain life. Hindi ito nagbibigay ng buhay o ng durugtong, but adds flavor to life's experiences. Tulad na lang ng bawat. Kapag ka ang atleta, ang paborito mong team sa basketball ay nakashoot, anong ginagawa ng mga tao? Nagsihiyawan, nagbubunyi sila. Kaya yung ating emotion adds ng panlasa sa buhay. Ito ay totoo. So therefore, emotions are appreciators of life. Ito yung nag-a-appreciate ng ating buhay. Anong situation makikita natin sa ating emotions? Tulad halimbawa, no? Luha. Alam niyo, experience namin ni Mama nung kami nasa Bisaya, namimiss namin yung aming apo, si Ai. Tumawag si Lloyd. Dahil gusto niya iparinig sa amin yung salita ni Ai. Alam niyo, ano nangyari? Nung makausap ko si Ai, Ai, Lolo, uwi. Uwi daw. Napigilan ako, si Mama naman, usiran, Lola! Alam nyo, kaming dalawa nag-iyakan kami. Sa tuwa, narinig ko yung aming apo na nabigkas yung lolo at saka lola. Emotions. Nagdaragdag po ng flavor sa buhay. Appreciator to sa ating buhay. Sa preaching. Kung ikaw talaga'y focus na focus sa pakikinig ng preachings, makikita mo nalalaglag ang luha mo kapag ang iyong puso ay talagang tumatanggap na kinakausap ka ng Diyos, na ikaw ay nire-rebuke, ikaw ay kanyang pinapalo sa salita, tinutwid, then tears fell. Kasi yun ang damdamin natin. It appreciates the message. Pero sometimes, anger ang lumalabas sa atin. Kapag hindi natin na-appreciate yung message para sa iyo, gagalit ka, nagtatampo ka, nagkukwento ka na ng sama ng loob mo. Di ba totoo yun? That is how emotions gumagawa sa atin. Pwede kang ipahamak ng emotion mo. Pwede kang palamigin ng emotion mo. We respond emotionally to
a certain situations in our life. Pero alam nyo, ingat tayo sa emotion. For some, they're just after emotions. Lalo po sa pagsampa. That's why marami po mga totoong Kristiyano na hindi numating sa church sapagkat naghanap sila ng masasaya. Masasayang mga pagsamba, awitan, luksuhan, lundagan, hinahanap nila yun sapagkat gusto nilang maramdaman sa kanilang emotions. At that yan ay isa pong maling damdamin. Pagdating sa preaching, ayaw nilang makinig sa mga preaching na talagang tumutuwid ng kanilang sariling buhay. Gusto nilang pasaya, patawa. Nakita mo yung emotions na ito? Pagka ganyan po ang mga tao, Kristiyano, naghahanap sila ng mga magagandang services, nakakatawa, para silang kumakain ng spices lang panlasa pero walang karne. Nasa kanilang lasa, but there is no substance in life. Wala pong sustansya, wala pong laman ang buhay nila. Puros lamang sila damdamin. Kaya kung tawagin yan, emotional believer. Danger po yan. Huwag natin kailangang ipagpalit ang emotions doon sa substance. Who we really are. Sino ba tayo? Sino ba ang Diyos na ating sinasamba? Ano bang preaching ang napapakinggan ko? Ito ba'y pampasarap lamang? Pambibilog ng ulo? Ang mga pangangaral? So, emotion na dapat natin maunawaan, nagsimula ito nung tayo po ilikhain ng Diyos. We have that at hindi natin ito maiwasan. Then thirdly, dapat natin malaman na emosyon ay dapat makontrol. Emotions ay dapat kontrolado. Dahil may mga maling emosyon. May mga maling ang emosyon. Now, kalooban ng Diyos that we have that emotions, but kalooban din ng Diyos na dapat nating kontrolin ang emosyon. Kaya nga ang Panginoon mayroong palaging salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos, hindi ito naunawaan sa pamagitan ng damdamin, naunawaan ito sa pamagitan ng ating will, ng ating isipan. But we have that desire. Yan po yung nagpapaganda, nagpapalasa ng ating pakikinig kapag mayroon tayong desire, emotion. Now, good emotions, like for example, joy. Sarap niyan, di ba? Joy, happiness, dapat imbitahan natin ito sa ating buhay. Let's invite them in our life. Dapat mapuno tayo ng ganitong spices. But, we have also to reject and to control yung ating selos, yung ating inggit, yung ating pagiging chismosa, yung ating pagsasalita ng kalikuran sa kapwa. Hindi yan kabilang sa spirit-filled life. Hindi yan kabilang sa mga taong puno o puspos ng espiritu. Kaya hindi natin pwedeng paniwalaan yung psychologist na lilipas lang yan. Dahil God's teaching is to control it. Ang turo ng Diyos, ang utos sa atin, kontrolin mo yan. Kontrol mo yan. Huwag tayong magtiwala sa turo ng mga tao na walang alam tungkol sa Diyos at sa Kanyang salita. Lalo pagdating po sa emosyon, damdamin. Huwag tayong basta maniniwala sa mga unbelievers, mga rebelde sa kalooban ng Diyos. Nakikita mukhang sila'y religyoso, but in their life, tama yung Psalms 14 verse 1. According to the foolish, there is no God. Walang Diyos. Kundi dapat tayo magtiwala sa Diyos at sa Kanyang salita. Yung pong doktrina that we have the power of will, of course, nasa atin ang kapangyarihan ng pagpili. Pero wala sa atin ang kapangyarihan
pumili ng kaligtasan dahil ang kaligtasan natin ay gawang biyaya lamang ng Diyos. But, sa ating pong buhay araw-araw, we have the power of will. Yan ang kaloob ng Panginoon sa atin. Tingnan niyo sabi ni Jesus Christ. Masdan ninyo kung ano sinabi ni Jesus Christ dito sa John 14, verse 26. Ito'y kanyang sinabi sa kanyang mga alagad na sila ay well, mali yung aking isang text. Remember, sila ay nasa bangka at sila ay tinatapunan ng mga alon, yung mga alagad. And they were bugsaying, no? Nagbugsay sila na pasalungat naman sa hangin. That, minsan, sumusunod na tayo sa kalooban ng Diyos na let us go, no? Pumunta tayo sa kabilang bayo. We are following God's command, pero salungat. Dahil wala tayong naabot, no? At dahil doon, dumaranas talaga yung problema. At kung dumating si Christ sa kanila, madaling araw, ano nakita nila? Multo ang sabi nila. Pero sabi ni Jesus Christ, do not fear. God, at Jesus Christ's command, do not fear. What is fear? That is emotion. Huwag ka matakot. Damdamin. So, ibig sabihin, you can control it by not feeling. Ang tinuturo ito ng Panginoon ay kaya mong kontrolin yung takot mo. Dahil kung hindi sana iniutos ng Panginoon yan na do not fear. So emotion, no power over us. Ang damdamin natin talaga ay walang kapangyarihan sa atin. But we can control emotion. Maan natin itong kontrolin sa pamagitan ng pagsunod natin sa salita ng Diyos. Dahil ang pagsunod natin sa salita ng Diyos, yun po ang isang dapat nating pakinggan upang ating makontrol ang ating damdamin. Sabi nga ni Paul, we live by faith and not by emotions, not by sight. Dapat ganito po. So, we can reject wrong emotions, but we can invite also, and we have that choice to accept positive emotions. Isaiah 61 verse 3, ganitong sabi ng salita ng Diyos, upang pagkalooban sila na tumatangis sa Zion, upang bigyan sila ng putong na bulaklak sa halip ng mga abo. Sa halip na pagtangis ay langis ng kagalakan. Sa halip na lupaypay na diwa ay damit ng kapurihan, upang sila'y matawag na mga purong kahoy ng katwiran. Ang panahon ng Panginoon upang siya'y bigyan ng kalwalhatian. So, positive, negative, sinasabi dito ng salita ng Panginoon. If we control our emotion, then we will receive what? Joy, happiness. Yan po yung sinasabi ng salita ng Panginoon. We have that power. Tignan natin saglit. I-apply natin doon sa Old and New Testament. Colossians 3 verse 8. Ang sabi sa Colossians chapter 3 verse 8 to 10. Ngunit ngayon ay itakwil ninyo. Okay? Itakwil ninyo ang lahat ng mga ito. Galit, buot, masamang pag-iisip, anlalait, at maruming pananalita mula sa inyong bibig. Verse 9, huwag kayong magsinungaling sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati ang mga gawa nito. At kayo'y nagbihis na ng bagong pagkatao, na binabago sa kaalaman ayon sa larawan ng lumalang sa Kanya. Ano pong sabi diyan? We can control emotion. May kapangyarihan tayong loobin na tigilan yan.
itakwil ang lahat ng yan. Huwag tayo magpapadala sa ating damdamin. Kasi pag padala tayo sa ating damdamin, isang kanti lang ng iyong pride, gagalit ka na kaagad, right? Makikita mo ang Kristiyanong hindi control. Saan? Sa kanyang emotion. Hindi po nakakahiya na makita isang Kristiyano kapag siya'y napagsabihan ng nakakasakit sa kanya namumula. That's a sign of emotion. Pero tahimik, saradong bibig. Pero kung lumabas yun, alam natin, uncontrolled yung kanyang tongue. Kanyang dila. Hindi siya malagok. Siya isang sanggol. So, if temptation to lie comes, ano gagawin natin? Hayaan ba natin kukontrolin tayo nito? Ipahiya tayo sa lahat ng tao? Ipahiya tayo sa harap ng ating mga anak na bumubulwak tayo? Oh, pag mayroong tukso na dapat kang magsinungaling, then tuturuan mo yung anak mo by way of example na magsinungaling? Yung ba kaya gusto natin na tayo kontrolin ng ating emotion? O ikukwento natin yung sama ng loob natin? Hindi mo alam, kontrolado ka ng emosyon. Hindi ikaw mag-control ng iyong emosyon. At kung may dumating na temptation na sumpain mo ang Diyos, lalabas ba ito sa iyong bibig? Natural ang sagot natin dyan. Hindi. Anong mangyari yun? It will grieve the Holy Spirit. Talagang masasaktan ng gusto ang banal na Espiritu. Kaya nasa atin po ang control. Ibig sabihin, nasa atin po ang pagbabago, conversion. Kaya nga conversion is our doings. Pero yung pong pagkabago sa atin ng Diyos, pagkaiwalay natin, pagkabaak natin sa old nature that is God's Word. Pero tayo bato pa rin nung nababaak sa original na bato, so we have to convert ourselves every moment of our life. At kung ito gagawin natin, ang banal na Espiritu lagi natin kasama. May back up tayo ng Holy Spirit. And the Holy Spirit, siya magpapala sa atin, you are a child of God. So you don't have to do that. Hindi mo na kailangan gawin yan. Tigil mo na yan. Masama yan. Nakikita mo ba? Lahat ng tao nakatingin sa iyo. Kitang-kita drawing ng mukha mo. Nanginginig ang labi mo. No? Na parang umabag si luwas at galit. Namumula mata mo. Parang kang may soul eyes. Nakakaya yun, di ba? Sapagkat ang negative emotions talagang pilihain ka nito. Pero, mayroon tayong power of choice. Control it. So what's the lesson? Anong nakukuha natin dito? Ano kasi? Well, this time, this moment, this year, this month, this week, this day, this time, this second is a day to choose. Ito yung oras na piliin natin na kontrolin ang ating emotion rather than to be controlled by emotion. So hanggang kailan ka magpakakontrol sa iyong laman? Makamamit, tanong kita, ba't wala ka nung bigla kang mamula? Okay na. Pero kung magsalita ka ng kasinungalingan, that's it. Why not just tell the truth? The truth will set us free. Ba't kailangan natin ipagtanggol yung ating kasinungalingan? That's temptation. Kontrolado ka ng iyong emosyon. Ang emosyon mo nagtuturo sa'yo magsinungaling, magkunwari, to be hypocrite. This is the year, the month,
the week, the day, the time, and second to choose. Let our emotions flavors our life. Hayaan natin ang ating damdamin nang siya makapagbibigay ng lasa sa ating buhay. Hindi natin makukontrol ito sa ating sarili. Now remember this, ayaw kong i-presume ninyo na okay, we can do this. Now, hanggat hindi mo isinoko ang buhay mo kay Kristo, hanggat hindi mo ikinumit ang buhay mo kay Kristo, na si Kristo nang maghari sa iyo, na siya yung tagapagligtas, you can never control yourself. Tanging si Kristo lang ang makapagbibigay sa iyo ng lakas at kapangyarihan para magkaroon ka ng power of choice. So hindi po ito relihiyon. Kung ano yung takbo ng marami, sunod ka na lang. Pag sinabi ng 1,000,000, pasanin ninyo yung itim, sunod ka na lang. We are not like that. We obey. We follow what God says. Not by emotion. So, kailangan mo isuko ang buhay mo kay Kristo. Tanging Diyos lang makapagbabago ng iyong damdamin. Tanging sa salita ka lamang makakalakad ang tuwid. Sa ibang turo ng tao, no. Maaaring mabuti ang kanyang payo. Pero gamitin natin ang principles ni Peter. I rather follow God than men. So yung dalawa, this is the time not to grieve the Spirit of God. Marami po akong nakikita Kristiyano. Maring kayo rin. Every day we grieve the Holy Spirit because we live a hypocrite kind of life. Hipokrito tayo sa harap ng ating asawa, sa harap ng ating anak. Sinungaling tayo. Akala mo lang nasasarapan ka dahil naniniwala sila sa kahipokritan mo, pero the Spirit of God grieves. Sasaktan ng Spirit Santo. At tandaan natin, may principles sa Old Testament, even Saul, King Saul, umalis po ang Espiritu sa kanya. At ang pumalik sa kanya, pinutulot ng Diyos na Espiritu ng kasamaan ang pumalik sa kanya. Natin hayaan yun. Pag sinaktan natin palagi ang Espiritu Santo, magsasuffer tayo. Tayo yung magsasuffer. Maybe someday, tutulog ka kay Robin Williams, kay Whitney Houston, Michael Jackson. Sabi nga sa Ephesians 4:30, huwag ninyong pigatiin ang Espiritu Santo ng Diyos. Nasa pagitan niya kayo'y tinatakan para sa araw ng pagtutos. That is our seal. Pagdating po ng katubusan ng ating katawan at ng ating espiritu, ngunit tayo bubuhay. Pero ang seal na yan, manatili. Alam nyo, pagka mayroon pong alam mong galing sa abroad, tingnan mo lang mga maleta niyan, may seal yan eh. Di ba? May mga tag. Uy, galing abroad to. Kaya pagka pupunta kang Bisaya, uy, galing ano to. Eh, hindi niya alam eh, galing na ng kabila. So nakikita natin, kahit na luma yung kanyang bag, pag may seal na aeroplano, na sumakay sa aeroplano yan, alam mo, tingin doon sa bag, puno niya ng yaman niya. Now we have our seal every day, nakikita yan. At sana makita ng mga tao na ikaw ay isang Kristiyano. Dahil makikita sa aura mo, na hindi ka nakasumangot, wala kang iniisip na masama laban sa iyong kapwa. Kung tudubis ka, pero ang sama ng loob, sana makita sa atin, sa aking aura, ang selyo ng banal na Espiritu. Kasi yung papatunay na ikaw ay sa akin. Siya. So, matuloy tayong harapin. Matuloy tayong harapin natin ang ating giant, and that is emotion.
Bago tayo mag-pray, mayroon pa kayong gustong tanong? Mayroon kayong gustong suggest? Mayroon kayong gustong ipatotoo? Na-conquer mo na ba ang iyong emotion? O ikaw pa rin ang talagang kontrolado ng iyong emosyon? Ano nang testimony mo about your emotions sa bahay? May peace? May kapayapaan ng bahay? Same family? Trabaho? Walang pong testimony? Walang tanong? Magulo ba? Hindi ba malinaw ang tulad? Malinaw po yung turo, hindi ko malinaw yung pagkakong nararamdaman ko. Ganun, sana maging malinaw na tayo. This is the time. Kasi yung ating 2016, kung nanatili kayo 2017, higanti na yan. Hindi yan maliit. Hindi yan tira. Yan ay isang halimaw. Let's pray. Panginoon, salamat po sa inyong mga salita na tunay. Kaya na sinabi ng Panginoon sa kanyang sinabi sa John 8:31-32 na kung kami nga po ay mga alagad, tunay nga na kami po ay mag-aaral, tatanda, magsasabuhay ng iyong mga salita. Sapagkat sa iyong mga salita, natutunan namin ang katotohanan. Tanging katotohanan lamang ito ang siya makapagpapalaya sa inyo.